The issue of committing mistakes is a recurrent biblical theme. Ang lahat po ng mga characters sa Bible except God committed mistakes. The greatest patriarchs, the greatest women of the Bible had slips. Nagkaroon ng mga low moments, nadapa, nagkaroon ng miscalculations, sinadya man o hindi. Nagkakaroon ng pagkakamali ang lahat ng tao. Bawat araw mayroong pagkakataon na ang tao makagawa ng tama o mali ang kanyang magawa. Hindi ito ang dapat nating laging ipagluksa at laging isipin na may mga pagkakamali. Ang mahalaga, what to do with mistakes. Ano ang dapat nating gawin sa bawat pagkakamali natin o ng ating kapwa? Panginoong Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nagtuturo, nagpapatawad, nagmamahal sa amin. Sa aming mga pagkakamali, sa pagkakamali na aming kapwa, patuloy mo kaming hubugin, turuan. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang mga lessons ng buhay. At nang sa ganon, ang magandang kalooban mo, huwag magkaroon ng sagabal, maganap, mangyari, matupad sa aming buhay. Sa pagbubulay-bulay namin, Panginoon, ng mga issues ng mga pagkakamali, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakamali at kasalanan. Linisin niyo po kami tugasan, hindi dahil malinis kami. Hindi dahil kami ay mga karapat-dapat tumanggap nito, kundi kami, Panginoon, ay nagpapaka-humble sa iyong harapan. Tinatanggap ang aming mga pagkakamali, humihingi ng patawad, at nangangahas humingi ng pagpapala sa inyo. Bilang mga anak mo at ayon sa iyong mga pangako, we claim your promises, O God, and ask you to bless your people. Bless us. Speak to us at maging life-changing ang aming mga bawat encounter sa iyo, Panginoon. Ituro mo sa amin ang higit na lalong mabuting daan at nang sa ganon, yung gusto ninyo matupad sa aming buhay. We ask you, Father, to be our speaker. Use your servant only as your instrument. We want to hear your voice. We like to obey you, O God. Bless us. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. Ano ba nga ang dapat ginagawa sa pagkakamali? What can we do with mistakes? First of all, identify them as such, mistakes. Kailangan walang lito. Alam natin kung anong tama, anong mali. Sa mga pinaggagawa, alin doon ang tama, alin doon ang mali. We have to know, tag, and label them as such. As mistake, as error, pagkakamali, o pagkakasala. Yung word na sala, tulad ng ating laging nababanggit, pagka sinabi sa Laguna, sala, ibig sabihin hindi ka tumama sa gusto mong tamaan. Sumala ka, nagmintis. Hindi laging merong moral baggage yung pagkakasala. Yung hindi mo tinamaan, yung gusto mong tamaan, nagkasala ka, sumala ka. At yan ay nangyayari sa tao. And many times they are labeled also as mistakes. But what is important is for people to be able to identify what is a right and a wrong act, what is a left and a right turn. Jonah 4:11, but Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left. Nung ipinapapunta ng Panginoon si Jonah sa city na ito, sinabi niya, kailangan magturo ka. Ang daming tao, sayang, mayaman ang syudad, pero ang mga tao ligaw. Hindi nila alam kung alin ang tama at alin ang mali. Dapat alam natin kung anong tama at mali. Kung hindi man bago tayo nagkamali, at least pagkatapos natin magkamali, dapat alam na natin na mali yun. Hindi natin laging alam na mali ang isang tinatahak nating landas. Maraming nagkakamali, hindi sinasadya. Akala nila tama yun. Pero matapos ka magkamali, ang mahalaga, masigurado mong mali pala ako. May kamalian pala ang aking ginawa. Job 6:24, teach me and I will be quiet. Show me where I have been wrong. Bihirang-bihirang tao ang gagawa ng mali na sinasadya niyang mali siya, alam niyang mali siya, at nalaman na niyang mali siya, ipinagpapatuloy pa niya ang kanyang pagkakamali. Katigasan na yan ng loob, katigasan na ng puso. But sabi nga ng mga Arabo, every good horse is entitled to at least one fall. Nagkakamali, nadadapa, pero ang mahalaga, nakakapag-isip. We should specify and isolate mistakes from the bigger picture. Pag nagkamali ang iyong asawa, hindi mo sasabing talagang ikaw, wala ka nang ginawang tama. That is a very negative exaggeration. Pagka halimbawa ang buhay mo may mga pait, hindi mo pwedeng sabihin, oh buhay, napakahirap mo, talagang kagalit ko ang buhay, kagalit ko ang Diyos. Pag merong taong 3 beses pa lang namang bumabagsak sa isang exam, hindi pwede sabihin wala ka na talagang pag-asa, wala na nangyari sa'yo kundi bumagsak. You should be able to isolate
A mistake from a collection of deeds, many of which are very probably not mistakes, but right. Deuteronomy 32, 50-51, si Moses, sa haba ng kanyang karir, nung papasok na sa promised land, ang mga Israelites, dahil sila'y napatawad at sila'y napalaya mula sa Ehipto, na-disqualify si Moses pumasok sa promised land at ipiniliwanag ng Diyos kung bakit. Deuteronomy 32, 50-51, there on the mountain that you have climbed, you will die and be gathered to your people, just as your brother Aaron died on Mount Hor and was gathered to his people. This is because both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah Kadesh, in the desert of Zin, and because you did not uphold my holiness among the Israelites. Ang daming ginawang tama ni Moses, pero meron siyang isang outstanding mistake. Nauuhaw ang buong bayan, humihingi sa kanya ng tubig sa disyerto. Pinaghihimala siya. Sabi ng Panginoon, kausapin mo yung bato at may lalabas na tubig. Subalit sa katigasan ng ulo ng mga Israelites at napiko na rin itong Moses na to, hinampas niya ng kanyang tungkod yung bato at lumabas din naman yung tubig. May nainom sila. Pero hindi na instruction Ang instruction, kausapin lang. At sabi ng Panginoon, nung si Moses ay mamamatay na, hindi ka makakapasok sa promised land. Natatandaan mo, pinapakausap ko sa yung bato, hinampas mo. That one act disqualifies you. Pero hindi sinabi ng Diyos kay Moses na yung buong buhay mo failure, yung buong buhay mo mali. Sinabi niya specifically kung ano yung mistake. We really have to differentiate the doer from the deed. Hinihiwalay mo yan. Pwede mong sabihin sa mahal mo sa buhay, I hate what you did. Pero hindi tamang sasabihin mong, I hate you. Pwede mong sabihin, what you did was wrong. But you can say, you are wrong. Pag sinabi mo na sa isang taong, you are wrong, pinakyaw mo na total na. That's why you should isolate the problem. Pwede sabihin mo, alam mo, ang dami mong ginawa ngayon maghapon, pero yung sinunog mo ang bahay natin, mali yun. Hindi mo pwedeng sabihin, wala ka nang nagawang tama. Kasi pag ang tao, pinakyaw mo na mali lang siya lahat, nagiging defensive. Hindi na niya matatanggap yung kamalian niya dahil ang kanya magiging primary concern is to defend himself. You should isolate the doer from the deed just like what God does. No? When we don't isolate the deed from the doer, we become judgmental. We become very, very personal and we attack the person more than the error, the specific mistake of that person. Isaiah 1:18, sabi ng Panginoon, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Pinaghihiwalay din ng Panginoon. Sabi niya, itong kasalanan, pula. Hindi naman pula makasalanan. Symbol lang yon. Itong kamalinisan, maputi. Sabi niya, parang snow. Kailangan alam mo kung ano yung puti sa pula. Kailangan alam mo yung tama sa mali. What else do we do with mistakes? Classify mistakes. Pag tayo nag-aayos ng cabinet, andito yung mga underwear, andito yung mga panlakad, andito yung mga pantulog. Sa kusina, andito yung mga perishable, ito yung hindi perishable. Pati basura, kinaklasify ngayon, nabubulok, di nabubulok. Dapat ganun din tayo ka-conscious sa ating mga mistakes. There are mistakes by commission. Mali dahil ginawa. And then there are mistakes by omission. Mali kasi hindi ginawa ang dapat sanay gawin. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. You don't only sin when you do the wrong thing. But when you know the right thing to do and you don't do it, it is also sin. At maraming ganitong type ng mistakes. Sa kadaldalan mo, may nasira kang puri. Okay, sin by commission. You committed something wrong. Then you realize you were wrong. Tapos nanahimik ka na lang. It is now a sin of omission. Because you omitted something that you ought to do. That is, kung sino man ang pinagkalatan mo ng mga pangit na balita, balikan mo, sabi mo, I was wrong, mali ako. Pero hindi, nagkamali ka, pero may yabang ka pa rin, ayaw mo aminin. Okay, nagkamali ka, tamad ka ng itama yon, you commit a sin of omission. Maraming ganon. Ikaw yung head of the family, may pananagutan ka sa iyong pamilya, kaya naman ng iyong katawan, kaya ng iyong kita, tapos nagpapabaya ka sa iyong mga pananagutan, it is a sin of omission. Whoever knows what is right to do and does not do it, commits a sin. So dapat iniisip natin, ano ba yung mistake? Was it a committed mistake or an omitted deed that led to a mistake?
Another thing we do with mistakes is to measure them. Measure mistakes. There are such things as very big or regular or small or very small sins. Not all mistakes are alike. Hindi yan magkakapareho. Kung minsan ang liit-liit ng pagkakamali ng isang bata, sobra ang parusa. Ang liit-liit ng pagkakamali ng isang kapwa natin, talagang halos isumpa mo na. Identification, classification, and measurement of mistakes can teach us proportion. You know, one of the basic elements of beauty is proportion. We must proportionate even our reaction to mistakes. How we react and how we assign value to error is important. Marami kumi sa mga magmamahalan sa buhay nagkakalayo forever sa walang kakwenta-kwentang mistake. Ang liit na bagay, pinalaki nung isa. Yung tuloy nakakommit ng maliit na bagay na OA yan sa kalakihan ng treatment ng pangalawang tao, so nag-return na rin siya ng mistake na rin. Lumaki na ng lumaki. Maraming ganyan, nagkakalayo. Pero pagka tinrace mo, pagka binalikan mo, kung saan ba nagsimula ang gulong ito, ang liit-liit na bagay. Iba ang maliit, iba ang malaki. Dapat yon kilala natin. Ang Panginoon, ganun eh. Sabi niya sa Matthew 23:24, "You blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel." Hindi nyo malunok-lunok ang maliit na kulisa, pero kayang-kaya nyong lulunin yung kamelyo na ubod ng laki. Ganun, para kayong mga bulag na matuturo. Hindi nyo binibigyan ng proportion. Kahit ang liit-liit ng kasalanan ng isang tao, minamalaki nyo. Pero kayang-kaya nyong huwag pansinin ang mas malalaking mga kasalanan. Kasi mga Kristiyano, may mga paborito tayong pansinin. Hindi naman tama yung immorality, pero galit na galit tayo doon. Pero hindi natin napapansin yung iba pang mga kasalanan. Pride, avarice, selfishness, yabang, greed. Hindi natin napagpapapansin yan eh. Galit na galit lang tayo doon sa adulterer. Galit na galit tayo doon sa nangalon niya. Hindi ko naman sinabing matuwa tayo. Pero doon lang naman tayo halos galit ah. Tapos yung ibang kasalanan, hindi natin pinapansin. Parang okay lang. Selective masyado. We have to learn from mistakes. We have to learn mentally. Pagka nagkamali, ang isang tao dapat nag-iisip. Hindi mo lang tatakpan ng alikabok yung pagkakamali mo para hindi makita. Nag-iisip ka. Hahanap ka ng ganda sa pangit na nangyari. Ecclesiastes 3:11, "He has made everything beautiful in its time." Sabi nitong si Solomon na marunong, ang Diyos pag kumilos, na pagaganda niya ang anumang bagay. Bigyan mo lang ng panahon. Halimbawa, nagkamali ka, ang pangit ng pagkakamali mo, hayaan mo lang kumilos ang Diyos, magpasakop ka sa Kanya, palipasin mo ang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, at kung ikaw'y madalanginin, binubuksan mo ang iyong isip, and you are teachable, you will see the beauty in the mistake. Not probably the mistake itself, but the lessons that the mistakes had taught you can be beautiful. Pag nagkamali ka na, tapos hindi mo pa nakita yung ganda at hindi ka pa natuto, yun ang talagang mali. Sayang. Pero pag nagkamali ka, kahit ang halaga ng pagkakamali mo yung malaki, maraming oras ang naubos, maraming pera o katumbas ng pera ang napunta doon sa pagkakamali mo, maraming pagod ang nagugol, pero natuto ka. Ituring mo na lang yon na tuition fee. Kumisan, ang laki ng tuition fee mo eh. Para lang malaman mo na hindi ko pala dapat gawin ang isang bagay, ang laki ng naging damage. So, paano mo mapapaganda? Damage na. Ituring mo na tuition fee. Sabi mo, ang mahal ng binayad ko, kailangan hindi na ako maging repeater sa subject na ito. Ang mahal na nga, ulit-ulitin mo pa, di repeater ka, sobrang mahal, paulit-ulit, parang magulang. Ano? Mag-enroll ka na naman ng Chem 11? Naubos ng pera natin sa Chem 11. Diba? Kasi paulit-ulit, repeater. We must gather information and knowledge with every mistake we commit. So we learn by elimination. Isang klaseng learning din yan eh. Yung may ginawa ka, mali ang bunga,
Sa 10 choices, alam mo na, choice number 7 is wrong. At least, kung magkakamali ka man uli ngayon, mga kapatid, 9 na beses na lang. Kasi yung isa, napatunayan mo na mali out of 10. So may napala ka. Know the truth by knowing falsehood. Know the good by knowing bad. Huwag naman nating sadyain. Gagawa ako ng mali para malaman ko kung mali yun. No. Laging maganda dapat ang intention mo sa ginagawa mo. Ngayon, nagkamali ka, so ay mali yun. Next time, hindi ko na gagawin yun. You eliminate it from your choices. Therefore, you become learned. Time and the perspective of time shows the beauty behind everything, even things that initially look ugly. Because, according to Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Pag may nangyari sa inyong pangit dahil sa pagkakamali nyo, pagkakamali ng ibang tao, laban sa inyo, pwede yung sabihin, in His time, I will see the beauty of this. At habang hindi ko pa nakikita yung ganda nun, I will hold on to dear life. I will do what is right to do. I will avoid repeating the same mistake. Learn from it, be a better person, and I will see the beauty behind this. Just avoid repetition of mistakes. Nakakita na ba kayo ng mga aso na magsusuka tas mamaya babalikan yung sinuka nila at kinain? Proverbs 26:11, as a dog returns to its own vomit, so a fool repeats his folly. May ginawa ka ng mali, tapos inusig ka ng budhi mo, mali, tapos ulitin mo pa? Parang aso. Ngayon, yung nagkamali ka minsan, hindi yun ang point. Nagkakamali tayo lahat. Pero anong ginagawa mo sa yung pagkakamali? What else do we do with mistakes? Grow from and grow on mistakes. Sabi nga nila, kababato mo sa akin, nakaipon ako ng bato, gagawa na ako ng bahay. Naging advantage. Ngayon, sa paggawa natin ng mga mali, pwedeng lumago ang ating pagkatao. We can have emotional, personal, social, and even spiritual growth premised on our mistakes. Because of mistakes and the elimination that it enables us to do, we can become better persons. We can become sweeter, nicer, more serene, and more pleasant persons. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Yan ang goal ng Spirito sa atin Improve tayo na improve. So may nagkamali kang nagawa, hindi atrasyon. Pwede yun maging abante kung titingnan mo sa tamang pananaw. Because it is the work of the Spirit to continue to transform us into the better versions of ourselves. So we have to outgrow our mistakes. Parang damit ng bata, nung lumaki ka, hindi mo na pwedeng isuot. Alangan namang pilitin mong pagkasyahin uli ang iyong sarili sa isang maliit ng sapatos o maliit ng damit. Ganon din ang mga pagkakamali natin nung araw na pinipilit nating ulit-ulitin, hindi na bagay. Pagka nagkakamali ka, sinasabi sa iyo dapat ng mga nakapaligid sa iyo, hoy, nung 17 years old ka, cute pa yung mistake mo Pero ngayon 40 ka na, laos na yan, di na yung bagay sa iyo. Kung magkakaroon ka man ng mistake, tiyakin mo na mistake ng pang 40-year-old hindi ng pang 17-year-old. Parang wala ka namang natutunan sa pagdaan ng panahon. Nasayang lahat ang ininom mong tubig, hiningang oxygen, kinain na fish balls. Yung pala, yung mistake mo nung 17 years old ka, paulit-ulit, 60 anyos ka na, yung pa rin. We should outgrow our mistakes. We should be a bigger, richer, deeper person because of mistakes. Alam nyo, ang inirurunong ng tao, ang iginaganda ng kanyang karakter, ang iminamature niya, kadalasan hindi sa tama niyang ginawa, kundi sa mali na natutunan niya na pag-aralan at pakinabangan. Celebrate non-mistakes. It's also one thing we should do with mistake. Celebrate correctness. Hindi lang natin ipinagluluksa ang mali, dapat ipinagpipista rin natin ang tama. Kasi kung ipagluluksa nyo lang puro mali, your life will be filled with black dots of mourning. But these black dots are really just tiny and few dots in an otherwise long, beautiful, bright line. Hindi lang natin binibigyan ng pansin Parang pag maghapon, may ginawa yung katulong, iniisip mo lahat, pagdating mo, lahat na mali. O bakit ganito, bakit nandito tong dustpan? O bakit ganitong ginawa mo dito? O bakit ganon? Hinahanap mo lahat mali.
Pero pag ginawa mo lahat ng tama at sinabi mo lahat yung tama niya, ang haba din nun eh. Pero hindi natin kasi pinagdiriwang ang tama. Kasi pag pinagdiriwang mo yung tama, hindi matatapos ang pista mo sa buhay dahil maraming tamang nangyayari. Yun lang, buhay ka pa ngayon, di ang daming tamang nangyari dahil hindi ka namatay. Salamat, Panginoon, sa dinami kong pagtawid-tawid, naging tama ang timing ko, hindi ako nasagasaan. Do you celebrate that? Sa dinami ng kinain ko kung saan-saan, hindi ako namatay, hindi ako nalason. Thank you, Lord, tama yung choices ko. Ang daming dapat ipagpasalamat na tama, pero negative kasi ang pananaw ng maraming tao, walang hinahanap kundi mistake. It's good to commend God for the good things He does, to commend our loved ones for the right things they do, magbigay ng papuri, ng pasalamat sa mga tama, because it also shapes our attitude. Pag naghahanap tayo ng mga pasalamat, naghahanap tayo ng mga magaganda, yung karakter natin na iiba, nagiging positive instead of negative, nagiging thankful instead of complaining ang ating spirito. Psalm 145 verse 4, one generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Sa mga high school, lalo na, pag merong isang teacher na laging binabastos-bastos sa mga estudyante, kung ano man yung dahilan, taon-taon na yon, habang teacher siya doon sa school na yon, di na yun maiba. You know why? Pag dumadating ang mga freshmen, sasabihin sa kanilang mga sophomore, alam mo si teacher na ganyan, ganun yun, ganun. Binabato-bato lang namin yun, ginaganyan-ganyan namin. Pinapasa nila yung mga attitude nila sa darating pa lang. Pero ito, positive, sa Psalm 145. Sabi, ang mga papuri sa Diyos, ipapasa ng one generation to the next. Anong pinagpo-focusan nila? The positive, the good, the beautiful. Ganun din dapat ang ginagawa natin sa tao eh. Hindi merong bagong tao sa opisina, empleyado, sabi mo agad, yung boss natin, ganito yan, ganon. Ipapasa mo agad yung mga bias mo. Sinong pastor nyo? Si ganon. Alam nyo ba yung pastor nyo, may chismis, ganito, ganon. Yun ay ipapasa agad sa'yo, hindi yung positive. Ang mga tao, napakarami ng paglalaban ng utak na dapat gawin. Totoo naman may negative ang bawat isa, pero may positive din. Dapat tinitingnan mo yun, sapagkat ang totoo, mas marami yun. Maraming maling nangyayari sa mundo, pero umaandar pa tong planetang to, ibig sabihin mas maraming tamang nangyayari kaysa mali. Kung minsan sasabihin mo, I have a very dysfunctional family. Pero kumakain pa rin naman kayo sa umaga, tanghali, hapon. Kikita-kita pa rin naman kayo sa mga reunion, mga patay, kaasalan. So may mga kulang, pero andyan pa rin kayo, pamilya eh. Pero wala ka na inisip, kundi dysfunctional kami, maraming mali sa amin. Negative. Commend, praise people. Remember them for the right things they do, not for the wrongs. Not for the mistakes. Because when you only remember the mistakes, one is you grieve the heart of God. Because God tells us to look at the good things and to be forbearing and to be forgiving. Not only that, you grieve the person that is the object of your negative attention. You also grieve the person hearing your negative assessment. And very importantly, you grieve yourself. You poison yourself. Araw-araw binubuhusan mo ang utak mo, ang puso mo ng lason. Kahit yung lason na yon meant for other people, but the moment you store it in your heart, you also get affected. Sinisira mo ang sarili mong buhay pag wala kang inisip kundi yung mali. Wala kayong makikitang perfect na tao, wala kayong makikitang perfect na pamilya, wala kayong makikitang perfect na church. Ang tingnan ninyo yung maganda, yung tama na nakaka-benefit sa inyo at hayaan nyo na ipasa Diyos nyo yung mga negative, yung mga mistakes. Hindi naman kayo Diyos eh. Ngayon, kung gusto nyo mag-Diyos-Diyosan, ituwid nyo muna lahat ng mali nyo. Yung sinasabi ni Jesus, sino man ang walang kasalanan, kayo unang pumukol ng bato. Batuhin nyo, sige, tiyakin nyo lang, wala kayong kasalanan. Pero kung meron, manahimik kayo. Ayusin nyo yung mga sarili ninyo, pulutin nyo kung ano yung tama at maganda, at ipasa Diyos ang hindi nyo nagugustuhan. Romans 16:1-2, I commend to you our sister Phoebe, a servant of the church in Cenchrea. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of the saints, and to give any help she may need from you, for she has been a great help to many people, including me. Sabi ni Paul, yung kapatid natin na yan, malaki ang serbisyo sa Diyos. Pag nagpunta sa bayan ninyo, pakainin ninyo, patulugin nyo sa inyong mga bahay, paglingkuran nyo dahil siya ay lingkod ng Diyos. Hindi sinabi ni Paul na itong si Phoebe ay perfect. Siguro itong si Phoebe may pagkakamali rin. Meron din mga mistake. Pero hindi nang sinabi ni Paul, hoy, itong darating na sister sa inyo, may pagkakamali yan, ganito yan, ganon. Hindi. Ang kanyang binigyan ng emphasis, yung tama na ginawa. Celebrate the beautiful.
Celebrate what is right. Do not focus only on mistakes. So you thank God for non-mistakes and correct deeds. Ba't ganun dapat ang attitude natin, mga kapatid? Pag tayo may mistake, pag may mistake ang kapwa, bakit hinihingi ng Biblia na ang i-focus mo yung maganda, yung tama? Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Ang Diyos mismo daw naaalala kung paano tayo nilikha. Nagugunita niya na bahagi ng ating pagkatao ay lupa. Oo, merong espiritu na galing sa Kanya, pero merong bahagi na galing sa lupa at naaalala yun ng Diyos. Kung naaalala yun ng Diyos, dapat din nating maalala yun tungkol sa ating kapwa. Oo, may maganda sa Kanya, pero may bahagi din sa Kanya na lupa. Hindi ako magkakaroon ng illusions na puro espiritu ng Diyos lang siya. Meron siyang lupa na parte ng Kanyang buong pagkatao. At pag nangingibabaw, lumalabas itong pagkalupa, ang sasabihin ko, nangibabaw ang pagkalupa. Ipapanalangin kong mangibabaw ang pagka-espiritual. Ang pagka-Diyos, maka-Diyos, ang pagiging tahanan ng espiritu ng Diyos. We all make mistakes. Mistakes can make us bitter or better. Kayo ang pipili nun. Even the mistakes of others can make us bitter or better. Nagkamali na inyong magulang, nagkamali na inyong asawa, nagkamali na mahal nyo sa buhay, anong gagawin nyo? You will become bitter? Or will you benefit from it, grow on it, from it, and be better? Mistakes can make or break you. You have to choose. Will you be made or will you be broken? Ano ba ang papel ng Panginoong Hesus sa ating mga pagkakamali? Isaiah 53:5, believed to foretell of the ministry of Jesus, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Yun daw ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Siya ay sinugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay dinurog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang dapat sana itanggapin nating lahat ay nabuntun sa Kanya. At dahil sa Kanyang mga sugat, tayong lahat ay nagsigaling. So let the salvation, the love, and the restoration of Jesus turn our mistakes into blessings. Kahit sugat, magiging bulaklak. Pag ito ay nahipo ng gagamot, nagpapagaling, mapagmahal na dugo ni Kristo. We should be free. And freedom means to be free from mistakes, if that's possible. Pipili kayo mga kapatid, because you should be free Be free from mistakes, pero ang tanong mo, possible ba yun? Or, through God's forgiveness, be free from the oppressive remembrance of mistakes. Para lumuwag ang ating dibdib, dapat perfect tayo, wala tayong kasalanan. Or, lumaya ka sa sobrang pag-uusig sa iyo ng kamalian dahil ikaw ay nagpalinis kay Kristo, kumubli ka sa Kanyang dugo, tinanggap mo ang Kanyang pagpapatawad at ang Kanyang muling pagbuo sa iyong nababasag, nasisirang pagkatao. At kung mga kapwa natin na nagkakamali, set others free through forgiveness. Through love. Ang ating galit, ang ating puot ay nagiging bilangguan na kinakukulungan ng maraming tao. Pero ang malungkot doon, pati tayo kasama niyang nakakulong sa loob. Only through forgiveness and love can we set people free and ourselves as well. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Love. Forgive others and yourself. Mistakes happen. What do you do with it? What you do because of it? And what you do in spite of it will determine its value, whether the mistake will be a blessing or a curse. Turn every curse into blessing. Let the grace of God turn your life around. Sa mga dati na nating mga mistakes, learn and then move on. At kung sakasakali na magkakamali pa tayo, i-adya nawa tayo ng Panginoon doon. Dapat meron tayong nakalaan na pagpapatawad sa kapwa
at sa ating sarili. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nagpapatawad, naglilinis. Gusto namin, Panginoon, na aming mapagkakamali, huwag nang magpaulit-ulit. Gusto naming matuto. Turuan mo kami, Panginoon, na lakihan ang aming puso, pangunawa, pagpapatawad, para pati pagkakamali ng aming kapwa sa amin, mapatawad namin sila, mapalaya sila mula sa aming galit, at mapalaya ang mga sarili namin mula din sa galit na yon. Mangusap kayo sa amin, Panginoon. Turuan niyo po kami na bigyan ng personal application ng mensaheng ito. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. Let's bow before the Lord and ask for more Mainam na itaas ang pangalan ng Panginoon, lalo pa nga ako ang mga tao ay may problema. Ang mga problema ay bahagi ng isang buhay na kumpleto at buhay na talagang makulay. James 4:14, why you do not even know what will happen tomorrow. And this kind of uncertainty is one of the realities of life that people have to live with. Na hindi natin alam na napakaayos ng lahat ngayon, biglang naiiba ang timpla ng buhay, nagkakaproblema. So dapat ang tao laging handa when we become down and out. Sabi nga nila, yung pagiging down and out, yung parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, hindi ka uso, ikaw ang lagi ang may kasalanan o ikaw itong hindi productive, nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. At dyan sa mga panahon na yan, nagiging napakahalaga ang pag-unawa natin sa salita ng Diyos at sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Heavenly Father, thank you for today. Thank you, Lord, for giving us another day of life, for giving extension to this wonderful life that you allow us to live under your leadership. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, O Diyos. Cleanse us from all our iniquities. Wash us with the blood of Jesus. Enable us to see you, to hold your hand, to hear your voice, to follow you. Palayain mo kami, Panginoon, sa mga kabigatan ng katawan, kabigatan ng isip, kabigatan ng kalooban, at nawa maging sa kabigatan ng Espiritu. At kami ay makasunod sa inyong kagustuhan. Enable us, O God, to hear your voice from among the many noises that struggle and compete for our attention. We like to surrender our hearts to you now. May we be quiet before you, O God. May you speak in power and majesty, move in our midst, and always lift us up. Father, we seek you. We seek you and we came here, awaiting your blessing. In the name of Jesus our Lord and Savior, we pray. You do not even know what a day may bring forth. At kung ang lahat po ng tao ay mayroong pagkilala sa katotohanan na yan, hindi magiging lubos na sorpresa sa atin kung minsan na tayo inaabot ng mga paghihirap sa buhay. What does it mean to be down and out? The dictionary gives very simple meanings: to be destitute, to be impoverished, to be weak, and incapacitated. At yan po ay nararanasan ng kahit sinong tao. Babae man siya o lalaki, matanda o bata, mayaman o mahirap, makapangyarihan o hindi makapangyarihan, nadaranasan natin yung tayo down and out. Yung parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, parang hindi ka uso, wala nang puwang para sa'yo sa buhay na ito. Yung iba po na hindi nakakalampas sa ganyang negative feeling, kuminsan they even kill themselves. Or they become desperate and kill others. At dapat handa tayo sa ganyang mga uri ng panahon. What can we do and what wisdom can we glean from the Bible as to about what we can do when we are down and out? When you are down and out, acknowledge your situation. Accept your situation. Nothing can be changed without facing it first. Dapat tinatanggap. Yun po mga on denial, yun ang mga hindi nakakalutas ng kanilang mga suliranin. Yung ikinukuble nila yung katotohanan at pinipilit nilang ibahin sa kanilang pagkaunawa, yung malinaw naman dapat at kitang-kita nila na may problema. Psalm 42 verse 6, my soul is downcast within me. Isang uri ng pagtanggap ng aking espiritu ay nanlulugo-lugo. Sabi ko noon, ang aking espiritu ay nanghihina. Psalm 38, 6-8, I am bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. My back is filled with searing pain. There is no health in my body. I am feeble and utterly crushed. I groan in anguish of heart. Napakalalim po at napakataas ng mga naabot ng emosyon ng Psalms. At kung atin pong nanamnamin yung mga damdamin na nandyan sa mga tula na ito at mga awit na ito,
ay hindi mahirap mag-identify sa mga kalagayan natin kung ito'y dumarating sa ating buhay. Kinikilala niya na sobrang daw akong napayuko, sobrang na ako naging na-humble, sobrang na akong nakuba sa mga problema at sa mga hirap na dinadara. Proverbs 14:10 and 13, each heart knows its own bitterness. Even in laughter, the heart may ache, and joy may end in grief. Isang malungkot na katotohanan, subalit hindi kailangan sobrang maging malungkot dahil pwede namang maiba ang inuuwian ng ganitong mga kalagayan sa buhay. At ang tangi lang daw na yung may-ari ng puso, yung may katawan, yung may kalooban ng lubos na makakaunawa sa lalim ng kanyang mga kapighatian. Sa mga pait na kanyang dinaranas, walang pwedeng makishare nun. People can only approximate. So huwag po natin sinasabing, I understand. I know. We don't know how people feel. And we don't understand. Kumisan yan ang pinakamadalas at pinakamadali na pagbaliwala sa pamamroblema ng isang tao. Naintindihan ko yan, lilipas din yan. Mga pananalita na hindi naman talaga nakaka-comfort. Na gusto mong sabihin, hindi mo alam ang sinasabi mo, hindi mo nadaranas ang dinaranas ko, kaya huwag mong baliwalain ang aking nadarama. Kuminsan sa kagustuhan po natin magbigay ng comfort sa kapwa, we end up trivializing their sorrow. Na minamaliit natin yung malaki sa kanila sa panahon na yon. Tanging yun lang daw may-ari ng puso ang nakakaunawa, nakakabatid ng hapdi, ng pait na nadarama nito. At kahit daw sa kabila ng ating mga halakhak, ikaw na may-ari ng puso, nalalaman mo na may lungkot kuminsan kasama yan. Merong mga pangamba. Na kuminsan nagsasaya ka lang, kaya mga tao naglalasing, kuminsan nagpa-party, kuminsan nagwawala, nagkakalat. They're trying very hard to be happy or to appear happy or to sound happy because they know that they are not. Kaya sabi niya, alam niya, even in laughter, the heart may ache. Meron talagang nadarama ang isang puso at may mga kabigatan. Baliwala na ito ay itanggi. Dapat tanggapin mo, malungkot ako ngayon. I feel down and out. I don't feel nice. I feel low. I have such low self-esteem. Or I am sad. I feel dejected and rejected and alone. Yung pagkilala po niyan, isang unang hakbang na para tayo makaahon sa ating kinalalagyan. Another thing we do when we are down and out, limit your load. Kahit po mga tulay, makikita natin sa highway, load limit, 15 tons. Sa maliliit na tulay, 10T, nakalagay yon. Ibig sabihin, 10 tons, 10,000 kilos ang kaya lang dalhin ng tulay na yon. Laging may load limit. Kung may dala kayong carry-on baggage, sinusukat-sukat pa yan o lampas ka na sa timbang dahil ito lang ang iyong limit. At ang puso po ng tao may hangganan ng kaya niyang dalhin na pighati. Respect your load limit. Huwag tayong magpaka-superman or superwoman when we are not. Huwag nating pagmukhaing magaan kung hirap na tayo. Kailangan na bawasan ang pinapasan ng tao. Lalo't ang pinapasan ay kasalanan, hindi mo na madala-dala, kailangan magbawas ng mga kasalanan para gumaan-gaan ang ating nararamdaman. Psalm 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Wala na yatang bibigat pa na dalahin kesa sa guilt. Yung inuusig ka ng iyong budhi, napakahirap dalhin yan. At kung nilalasing mo ang iyong sarili, nililibang mo ang iyong sarili para malimutan mo ikaw nagigilty, lalo lang yan bumibigat. At kung tayo po ay nasa isang uri ng ginagawa natin na lalong nagpapabigat ng kalagayan, what is important to do is to get out of the game. Kailangan nakikita natin, ano ba yung source ng aking sorrow? Ano yung source ng aking mga pagiging down and out? Kailangan magbawas ako nito. Tanggalin ko ito o tumakas ako mula sa ganitong mga kalagayan. Ecclesiastes 11:10, so then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. So sabi, kailangang pilitin mong bunutin mula sa puso mo yung mga nakatarak na mga balaraw. Hindi yung ang lagi mo na lamang na idolo ay ang Mater Dolorosa, no, na mayroong 7 punyal na nakatarak sa kanyang puso. Tingnan mo naman ang facial expression. Di ba talagang nagkanda bigat-bigat na? Hindi dapat yun gayahin. Hindi dapat na napakarami mong pinapasan. May mga tao po kasi meron silang ganyan may messianic complex. They think that they are the saviors of the world. Papasanin nila ang daigdig. Pero merong kaya ang tao at merong hindi na kaya.
Kung meron tayong activity na sobrang stress ang ibinibigay sa atin, stop. Have a break. Have a vacation from it. Kung meron tayong mga relasyon na talagang stressful, putulin, wakasan, o bigyan muna ng recess, bigyan ng break. Kailangan isara ang pinanggagalingan ng mga nagpapahirap. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Yun daw, pinto na pinapasukan ng ambon, ng hangin, ng ulan na isara. At bakit pinto? Kasi wala mga bintana ang bahay nila. No? Sa Arabian Peninsula, the architecture there, wala talaga mga windows. So ang isasara nila, pinto, sa atin, bintana. At tayo kasi may mga media agwa, bihira tayong tinatamaan ng ulan papasok sa bintana, di ba? Pero sa kanila, basta umulan kasi hindi kasama sa plano ng architecture nila, pasok agad sa bahay nila. So sabi nila, close the door that brings in the draft, even the wind that you don't like. Mga kapatid, kung sakasakali that you're feeling down and out, or you're about to feel down and out, i-identify nyo agad saan nagmumula itong feeling na ito. Sino ang nagdadala nito sa buhay ko? Anong activity ko ang pinagmumulan nito? At agad-agad ninyong itigil, isara, bitawan, pagpaalaman, dahil hindi marapat na patuloy kayong magdala ng load hanggang mag-break. Marami mga nagbe-break Kahit yung mga circuit breakers, may load lang dapat ang isang bahay na dinadala niya ng kuryente. Kaya tayo may fuse. Pag sobrang pumasok na kuryente, hindi kakayanin ng load, magtitrip ang fuse. Titigil sa pag-andar para i-protect yung bahay sa pagkakasunog. Ang katawan natin, may load yan ng pagod, kaya natutulog. Kaya itinutulog yan kasi sinasabi ng katawan mo, tapos na ang load mo, hanggang dyan ka na lang. Ano nangyayari po sa mga nagda-drugs? Kadalasan 3-4 na araw walang tulog. Kakaya nilang tumayo na walang tulog. Pero tingnan nyo, para sila mga naglalakad na kalansay. Kasi hindi talaga kaya ng katawan, artificial lang yung power. At lahat ng bagay na artificial, may bayad. May singil. Ang hindi ipinagpapahinga, ipagpapahinga mo rin yan. Kaya yung talagang ayaw magpahinga, nagkakaroon ng karamdaman. Wala nang magawa dahil talagang hindi na kayang bumangon. Babawi at babawi ang katawan sa mga utang natin sa Kanya. So what could be giving you load? Limit your load. You have to be kind to yourself. Another thing to do when we are down and out is to share your burden. You not only limit your burden, but you also share your burden with a friend. To confide in a friend is very important. Napansin niyo po ba na kuminsan maihingan niyo lang ang problema niyo sa isang napagkakatiwalaang tao kahit wala siyang ibinigay na payo, kahit hindi siya nagpautang, kahit wala siyang ibinigay na tulong, gumaan na. That's important to have friends. Friends divide our sorrow and they multiply our joy. Kaya pag tayo po may mga dinedevelop na mga friends, una, we enjoy the friendship. 2, they enjoy our friendship. And 3, if you have not yet relied on that kind of friendship, you are just saving for a rainy day. Nakakailanganin mo isang kaibigan na pwede mong pagkatiwalaan, pagsabihan ng mga problema mo na hindi mo masabi sa iba, nakakagaan. Deuteronomy 1:12, but how can I bear your problems and your burdens and your disputes all by myself? Sabi, hindi ko kaya yan mag-isa. Kailangan meron akong kasama. Kailangan meron akong katuwang. Ecclesiastes 4:10, if one falls down, his friend can help him up. Kung wala kang ginawa kundi magyabang sa iyong kaibigan, magpa-impress, magpasikat, paano mong aaminin sa kanya ang iyong mga suliranin? Paano ka magpapatulong sa mga kabigatan? Kaya kailangan meron ka man lang 1 o 2 tao sa mundo na hindi mo ini-impress. Yung kung ano ka lang yun ang pagkakaibigan ninyo, hindi yung kung ano yung akala niya tungkol sa'yo. Kasi talagang pag naman problema na po ang tao, ang pinakamahalaga, yung may makakaharap kang tao, hindi mo kailangan magkunwari. Hindi mo kailangan magbalat kayo. And it is a gift of God to have at least one person like that in your life na maaamin mo ang mga ipinakakalihim-lihim mo sa buhay. At kung minsan, malaman lang niya yun at malaman mong alam niya, napakalaking tulong na sa iyong buhay. Ecclesiastes 4:10, but pity the man who falls and has no one to help him up. Hindi daw ang tunay na kahabag-habag. Friends can be angels, especially in difficult moments. And friendship in the Bible is very precious. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity.
Kaya daw may kaibigan, kaya tayo may mga kapatid, para sa mga panahon ng kagipitan. Bagamat dapat ang nagsasabi nun ay yung tumutulong, hindi yung nangangailangan ng tulong. Pag mo sinabing, that's what friends are for. Dapat ang nagsasabi nun, yung tumutulong, hindi yung nangangailangan. That's what friends are for, kailangan tulungan mo ako. Naiiba yung value. Yung ikaw yung tumutulong, ayaw niyang tanggapin. So, that's what friends are for. Nandito ako para katulungan. Ang nagsasabi niyan po yung tumutulong. No? Hindi natin inuobliga ang mga kaibigan natin, that's what friends are for. Therefore, ay momolestyahin kita. But a friend loves at all times. At kung minsan, ito po ang pinaghihinanakit ng mga tinatawag nating non-Christians, mga unchurched, mga hindi born again, sa mga kaibigan nila na born again. Na nagkaroon na ng kondisyon ng pakikipagkaibigan. Hindi na kita kaibigan kung idolatros ka. Hindi na kita kaibigan kung ang baptismo ay ganito lang, hindi katulad ng baptism ko. Hindi na kita kaibigan pag ganito ang doctrinal stand mo sa ganyang bagay, sa ganung bagay. Nagkaroon ng patakaran ng pakikipagkaibigan. Samantalang sa Bible mismo sinasabi, a friend loves at all times. At kung nangangailangan po tayo ng modelo, hindi ba sapat pa at lampas-lampas pa ang Panginoong Hesus na modelo? That while we were yet sinners, He loved us. So why can't born-again Christians love people who don't share their convictions? Why can't born-again Christians not love people who don't share their religious color? Nilalagyan natin ng patakaran. Dapat nga, mas kaya mong umibig. Mas kaya mong magmahal dahil meron kang Kristo sa iyong puso. Pero yung iba, kumikitid talaga ang isip. Akala lang ibig sabihin na maging born-again Christian, Bible-based Christian, evangelical Christian, maging judgmental. Na pagka hindi ka nakakaabot sa aking mga pamantayan na pang-religyoso, hindi ako makikipagmabutihan sa iyo. I will treat you like a pagan, like an outsider. Nababaligtad. Dapat ang Kristiyano, mas kaya nating umibig ng walang patakaran. Sapagkat yun ang pag-ibig ni Jesus sa atin. At yun ang pag-ibig na minodelo ni Jesus na dapat tularan ng lahat ng nananalig sa Kanya. Proverbs 27 verse 10, better a neighbor nearby than a brother far away. Aanin mo nga naman ang kapatid mo na talagang mamamatay para sa iyo, pero ang layo. So maraming panahon daw, higit lalong mabuti ang isang kaibigan ng isang kapitbahay na malapit kaysa isang kapatid sa laman na malayo naman. At sabi pa nga ng Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. May mga kaibigang higit pa sa kapatid kung magmahal. At yun ang mga kailangan natin Bihirang-bihira na iiwan ka ng kaibigan mo Mas marami pa ngayon iniwan ng asawa kaysa iniwan ng kaibigan. Kaya hindi ibig sabihin na kayo nag-aasawa na wala na kayong kaibigan. Although your asawa should be your best friend, no? Pero kailangan may kinukultivate ka rin ng ibang friendships. Kasi pag nagka-problema ka ngayon sa asawa mo, kanino ka na ngayon sasandal? Kanino ka na ngayon tatakbo? Kanino ka nahihingi ng tulong? Kailangan ang tao hindi nagsasara ng mga pinto niya sa mga mahahalaga niyang relasyon, lalo ang pakikipagkaibigan. Pero, at ito'y napakalaking pero, yung mga dati niyong kaibigan, no? Hindi niyo na dapat ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan kung may asawa na kayo. At yung mga dating mga kaibigan, hindi na kayo dapat umaaten sa kasalan ng mga kaibigan ninyo na magpapakasal. Kasi day nila yun nang aagaw ka pa kuminsan ng eksena ng bride o ng groom dahil ipinaggigiitan mong yung sarili. Kasal nila, nandun ka. Nakaka-offend. At may mga nakita na akong ganyan. Kasal lang may kasal, nandun pumupuesto pa at nangaagaw pa ng eksena. Alam na alam ng lahat, may kahapon sila na pinagsaluhan nung isa doon sa ikakasal. Tapos andun pa siya at gusto pang makisalo habang buhay. No? Kailangan lumalaki tayo sa lugar. But friends without the romantic connection must be maintained and kept. And they can give us balance also. So, have, and keep friends. Kung maglalagay tayo ng therefore sa mga pinag-uusapan natin, kailangan ng tao talaga may mga kaibigan. Mapalad yung mga tao na yung kalagayan nila sa buhay ay mas madaling makipagkaibigan. Kasi meron pong mga kalagayan na hindi ganun kadali na makipagkaibigan. Hinihingi ng inyong kuminsan ng mga tungkulin na maging mailap kayo ng konti sa mga tao dahil may pinangangalagaan kayo na integridad ng inyong mga tungkulin. Pero mas higit na mapalad yung mga hindi kailangan gawin yon sapagkat mas madali sa kanila ang makipagkaibigan. What else should we do when we're down and out? Get and receive help, which is what we have been talking about anyway. Kailangan ang tao tumatanggap ng tulong. Paminsan-minsan, hindi yan masama.
Ang masama lang kung wala na tayong ginawa kundi sumandal, maging pabigat sa kapwa natin. Pero there are moments. Job 16:20, my intercessor is my friend as my eyes pour out tears to God. So kung sino ang nag-i-intercede for us, those who are praying for us, those who are standing between us and other people, our intercessors, they are friends. So how can we develop friendships? Help others when able. Isaiah 41:6, each helps the other and says to his brother, be strong. Napakahalaga nung nagtutulungan at nagpapalakasan at pinapalakas mo ang iyong kapwa. Plant and therefore harvest good seeds. Habang gumagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa, dapat lang nating itanim sa ating isip na gumagawa tayo ng mabuti. Period. Pero alam din natin na ang Biblia rin ang nagsasabi na ang mga paggagawa ng mabuti ay meron ding kakambal na pag-aani. Pero ang napakasarap po na isa-isip habang gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ipag-pray natin, Lord, ito pong tinutulungan ko, nawa kahit kailan, hindi ko kailanganin ang tulong niya. Hindi dahil mayabang tayo, kundi sabi natin, Lord, i-bless niyo po ako na lagi na lang akong tumulong ng tumulong sa kapwa. Magbigay ng magbigay. Kahit hindi na dumating pa yung panahon na ako ang sisingil, ako ang nangangailangan dahil total, lagi mo naman akong binibless. Hindi masamang prayer. Kasi na-check din ang ating mga intention. Kasi kung minsan, tulong tayo ng tulong, yung pala dahil natutulungan din ito ko later, investment lang. Napakaganda nung tumutulong ka lang dahil gusto mo lang tumulong. Pero kahit pa nga, hindi ganun kalinis lagi ang iyong kalooban. Ang sinasabi sa Bible, pag may itinatanim, may inaani ang tao. So just always consider it. When you're doing good, you're just planting and planting and planting. If you are not able to harvest from the same person, the God of the Bible who says, what you sow, you will reap, will see to it that you will reap it from somewhere else, from someone else, basta darating at darating aani ng itinatanim. Kaya napakainan po mga kapatid, na gawing policy natin sa buhay. Kung tayo'y matibay, at anong ibig sabihin ng matibay? Yung hindi tutumba ka na, matibay ka lang, nakatayo ka, humanap ka lagi ng matutulungan. Magtanim ka ng mabuti. Sapagkat sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, una, ikinalulugod ng Diyos. At kung nalulugod sa iyo ang Diyos, paano ka naman malulugi? Number 2, nalulugod din sa iyo ang iyong kapwa. At generally speaking, ang mga tao naman ay marunong tumanaw at makaalala kung sakaling ikaw naman ang mangailangan. No? Bihira naman yung talagang lumilimot eh. So, meron ka rin dyan ng mga benefit. At pangatlo, tuwing tumutulong tayo sa kapwa, lumalakas tayo. There is something miraculous about helping people, that when you keep on helping people, you become stronger and stronger and stronger. So that when the same storm happens to strike you, you are now well-equipped, not only to survive, but also to prevail. So plant good deeds. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Kung ano itinatanim ng tao, inaani. 2 Corinthians 1:3-4, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Parang masyadong verbose, pero ang ibig lang sabihin, pag nagko-comfort ka ng iba, pag ikaw naman ang nangailangan, you will also be comforted. Either the people that you have comforted will comfort you back, or other people that you have not comforted will comfort you, or in any of the case, God will cause you to be comforted. Walang pagbibigay ginhawa sa kapwang nagigipit, walang pagbibigay tulong ang hindi sinusuklian ng langit ng gantimpala. What else do we do when we are down and out? Seek God. Madalas, yun lang pala ang dapat gawin kasi nagiging paalala ng kalangitan sa taong nakakalimot yung mga kanyang pagiging down and out. Sometimes feelings of inadequacy and failure, even ill health, danger, are just reminders from God that we are forgetting Him. At ipanalangin natin na hindi na kailangan natin ng mga dramatic reminders from God para lang tayo magbalik loob at maalala siyang muli. Dahil talaga namang 99.99% ang taong nagigipit, nagkakasakit, nagkakaproblema, biglang nagiging makadiyos muli. Biglang-biglang nagiging relihiyoso na naman. Biglang-biglang nagiging madadasalin at gustong ipagdasal din siya ng iba. Biglang nabubuklat uli ang mga inaanay na Biblia at biglang uma-attend uli ng mga religious services na matagal na hindi sinisipot pag ang tao ay sobrang nagigipit.
Kaya yung pagiging gipit din po mga kapatid, kung ang nagiging bunga ay nagbabalik loob tayo sa Diyos, yan man ay pagpapala. Pero ipanalangin natin, huwag na tayong dumating sa ganon, na talagang inilugmo ka, pinaluhod, binugbog para lang dugo ang kang bumalik sa panan ng Diyos. Dahil talaga ang tao, pagka wala nang maipagyabang, yun na lang ang huling gagawin magbalik loob. Humingi ng tawad at humingi ng habag. Napakasarap yung ang ganda-ganda ng buhay mo, ang ginahawa, tapos ang lapit-lapit mo pa sa Diyos. Yung hindi ka na kailangan magkaroon ng mga panganib at hirap para lang lumapit muli sa Diyos. So pag down and out po tayo, isa rin dapat nating isipin, baka paalala to ng Diyos na sobra na ako nagiging mayabang, sobra na ako nagiging makasarili, o iniaasa ko na ang kaligayahan ko at ang ikabubuti ng buhay ko sa kapwa-tao ko lamang at nalimot ko na yung Diyos, that God is no longer in the equation. Psalm 121 verses 1 to 2. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Maganda yung picture nito sapagkat yun pong Jerusalem ay nasa ibabaw ng pinakamataas na bundok doon sa lugar na kinalalagyan niya. So yung pagtingin mo sa mga ibabaw ng mga bundok, kahit may mga ibang bundok ka rito sa pagitan mo at ng Jerusalem, pag tumingin ka dyan, lumalampas pa rin yung paningin mo, makikita mo pa rin yung ibabaw ng Jerusalem. At kung hindi mo man makita yun, na-imagine mong nandun yun, at naaalala mo ang templo, naaalala mo ang Diyos. So this is really a figure of speech. To lift up your eyes to the hills. Many people will lift up their eyes to the clouds or look at the rain. Some people can even remember God by looking into a microscope. Whichever helps you remember God, dapat meron kang ganung ritual sa buhay. Meron ting nakakakita ng maraming pagkain, naaalala niya ang Diyos. Meron naman na tuwing kikilo siya at malusog, naaalala niya ang Diyos. Dahil na ikukumpara niya nung siya halos malumpo na hindi makalakad. Ngayon, ramdam na ramdam niya yung lakas niya, naalala niya ang Diyos. Ano pang nagpapaalala sa inyo sa Diyos? So this writer of the song says, I lift my eyes to the hills. What do you do? Physically, symbolically, to remember God. Mahalaga meron tayong ganun. So, kung meron po tayong mga panlulumo, if we're down and out, una nating isipin, may kasalanan ba ako sa Diyos? Meron ba akong dapat isuko? Meron ba akong dapat na ayusin? And repent if needed. Repentance lang palang kailangan. Pagbabalik loob lang sa Diyos, tapos bumalik na uli ang kanyang kalusugan, bumalik na uli ang kanyang kasiyahan. At kung hindi man bumalik yung kalusugan, hindi man bumalik yung kasiyahan o kayamanan, yung nagbalik loob ka sa Diyos, by itself is a prize. Hindi mo sasabing, Lord, nagbalik loob na ako sa inyo, o nasa na yung ginhawa, nasa na yung premyo, nasa na yung kayamanan. Sapagkat yung pagbabalik loob lang sa Diyos, mismo yun na ay isang gantimpala. Pero kadalasan may dagdag pa yun Kasi tayong mga tao, laging gusto nating may dagdag. Tuwing bumibili ka, laging gusto mong may dagdag. So dinadagdagan ng Diyos na nagbalik loob ka na by itself is a blessing. May mga kasama pa yan. Usually, nare-restore yung health, nare-restore yung negosyo mo, nagkakaroon ng kaayusan na inyong buhay, nakakakita ka ng mga nasusukat, nararamdaman na mga patotoo na ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Ano pong nangyayari sa isang taong alam na alam niyang may kasalanan siya, meron siyang mali, nagkakanda ganyan na yung buhay niya dahil sa kasalanan niya, pero nagmamaang-maangan pa siya? Ano nangyayari? Psalm 32, verses 3 to 5. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Napakagandang patotoo ito. Inaawit-awit ng mga henerasyon ng mga mananampalataya. Sabi nung nagmaang-maangan ako, nung ikinubli kong aking mga kasalanan, itinago at pinagmukha kong hindi ito kasalanan, sabi, pati ang aking mga buto ay halos mga bulok nang hina. At yun po nagkakaroon ng mga sakit sa buto, ang makakapagpatotoo sa atin kung gaano kasakit ang sakit sa buto. Many of us have no idea kung gaano kasakit ang sakit sa buto. Sabi niya, my bones wasted away through my groaning all day long. At bakit daw? Dahil gabit araw,
dinadaganan ako ng inyong kamay. Ano mangyayari sa isang taong dinadaganan ng kamay ng Diyos? Yun lang talikuran ka ng Diyos, napakalaki ng hirap yan. Yun lang hindi dinggin ang iyong mga panalangin, yung pangdaganan ka ng kamay ng Diyos. Wala kang susulingan. Hindi ko alam kung naranasan niyo ng madaganan, matulog kayo na mayroong isang kabambigas na nakadagan sa inyo. No? Isang kabambigas lang yun. Gaano kabigat ang Diyos? Kung tutuusin. So sabi, habang ikinakaila ko yung kasalanan ko, habang nagmamatigas ako, habang pinagpipilitan ko yung akin, at ayaw kong sundin ang yung kalooban, yan ang nangyari sa akin. Dinaganan ako, pinisa, pinipi, no? ng inyong kamay. Subalit, sabi niya, nung aminin ko ang kasalanan ko, at di ko na pinagtakpan pa ang aking sarili. Tinanggap ko ang aking pagkakamali, at hiningi ng tawad. Sabi ganon, nung ako'y humingi ng tawad at nagbalik loob, pinatawad mo ako agad. At inalis mo ang bigat na nakadagan sa akin. You took away the guilt of my sin. Yun ang bigat Napakabigat. Bakit yung bigat ng loob, no? Hindi mo naman matimbang. Kahit sumakay ka sa timbangan, ang bigat ng loob mo, hindi naman nakukuha ng timbangan yung bigat Pero alam mong napakabigat. At alam mo na kung ang gaan ng kalooban mo na halos magsayaw ka palaka dahil ang gaan. So ang sinasabi dito mga kapatid, bakit naman natin pinapatagal yung bigat? Lalo't kung alam naman natin ang pinagmumulan ni kasalanan. Lalo't kung alam natin ang pinagmumulan ni isang negative attitude, isang maling pananaw, ba't hindi na lang isuko yan? Total, susuko ka rin dahil hindi ka naman mananalo, Diyos yun Pinapatagal mo lamang ang pahirap sa sarili. Sabi, isuko yan. When I confess my transgressions, you forgave the guilt of my sins. Hindi nga hininga ng bayad Confession lang. Aminin mo lang at magbalik loob ka. So what do we do when we are down and out and we have found out that it's because of our personal sin? Seek and receive restoration. Kailangan ibalik ang ligaya ng buhay, gaan ng puso, saya ng ating espiritu. Psalm 51:12, dalangin ng isang taong nalayo ang loob sa Diyos, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ibalik mo sa akin ang ligaya ng kaligtasan. Kasi nawala ang saya. Pwedeng mangyari yan sa isang taong nakaranasan ng kaligtasan ng Diyos. Yung magkagiba-giba pa yung puso, magkalungkot-lungkot pa. Pero yan ay bunga ng napakatagal, sunod-sunod at buong tigas ng ulong pagsuway sa kalooban ng Diyos. That is when we are down and out. What about when others are? What do we do when others are down and out? When people are down and out, be compassionate. That's the first rule ever. Maging mahabagin. Colossians 3:12, as God's chosen people, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be compassionate with people. Hindi yan panahon para manisi. Hindi yan panahon para magpasikat. Nakita mo, tama ako. Kailangan ko ang tao down and out. We become kind. Nararamdaman lang ng tao na kailangan siyang maging mabait at mabuti. Kung naranasan na niya sa kanyang buhay na mga ilangan ng bait at buti ng kapwa. Kung naranasan niyo na pong makorner, wala kang kapiyok-piyok dahil corner na corner ka, ang tanging kailangan mo, kabaitan. Yung down ka, wala ka talagang maipagmalaki ni ang tanging kailangan mo lang sa tao, kabaitan. Pag wala kang maibigay na excuse, dahil talagang obvious na obvious ang kamalian mo, anong kailangan mo? Kabaitan. Pero tayo po mga tao kadalasan, pag nakakita ng kahinaan, sinasamantala yon. O gaganunin mo pa ngayon. Eto ka ngayon, lalapit-lapit ka sa akin. Ganyan ka pa. Hindi po ganyan na klaseng trato ang kailangan ng taong nagigipit. Kasi the heart knows its own sorrow.
At napakabuti siguro, bagamat hindi ko idinadalangin na maranasan natin, pero maranasan din natin yung magipit, maging sobrang kawawa para malaman mo na kailangan mo rin maging mabait. Para ma-realize mo ang halaga ng kabaitan. Kaya nakakalungkot ang isang taong tumatanda na kakaedad, masungit pa rin. Yung hindi pa rin maunawain, hindi mapagbigay, hindi mapagkandili, hindi mapagpatawad, kasi para namang wala siyang natutunan sa buhay niya. Para namang di niya naranasan ang mga hirap sa buhay. But Satan can always deceive us because bitter experiences can make us better. But bitter experiences can also make you bitter. Pipiliin mo lang, will I be bitter? Will I be better? Sa mga nararanasan kong hirap sa buhay, anong gagawin kong policy sa mga taong dumaranas ng ganodong hirap? And the true test of spirituality is in being kind. At yan po ay isang basic value ng kahit anong major religion sa mundo. To be kind to the weak. At yan ay pinerfect ni Jesus ang example. No? The woman caught in adultery. Meron pa bang higit na malaking kahihiyan kesa sa isang babaeng mahuli sa akto ng paggawa ng isang bagay na inuuri at sinusukat ng kanyang lipunan na pinakamasamang magagawa ng isang babae na huli sa akto, kinaladkad ng mga tao sa lansangan, walang kapiyok-piyok dahil caught in the act. Pero ang sabi ng Panginoon, o kung sinong walang kasalanan, di maunang bumato. Di ba musika sa tenga ng babae yun? Subukan ko nyo kung kayo yung babatuhin. Kung hindi musika sa inyo yung sabihin ng tao na, tinanong anong gagawin namin sa kanya? Inilagay sa kamay ni Jesus ang mangyayari doon sa babae Alam niyo, madalas nasa kamay natin ang mangyayari sa ating kapwa. Kumisan kuya kayo ng isang pamilya, kayo tong breadwinner, may nagkamali, kumisan nasa kamay ninyo kung ano mangyayari sa kanya. Kasi yung opinyon, papakinggan ng iba Kumisan kayo yung tatay, kayo yung nanay, anong gagawin niyo sa isang taong ganun? Pinakita sa atin Jesus ang dapat gawin. Sabi niyo, yung mauna na yung walang pagkakamali. Kaya dahil doon, walang naglakas loob bumato. Kailan nyo ibinibigay yon? Kailan natin kakailanganin yon? Remember, what you sow is what you reap. Napakahalaga na iniisip niya. Kaya ang ating beginning na verse you don't know what a day may bring forth. Be kind, because you don't know when you might be the recipient of the same kindness. So when people are down and out, be compassionate to them, communicate with them. Ang isang napakahirap na mangyari sa isang tao pag siya down and out ay yung ma-isolate. Yung nag-iisip siya, hindi kaya ako tinatanggap ng mga tao, ipinupuwera nila kaya ako sa kanilang buhay. Communicate with them. Yung mga talunan, communicate with them. Kasi iniisip nila, meron pa kayang tatawag sa akin, may magte-text pa, natalo ako sa eleksyon, natalo ako sa contest, natalo ako sa kahit ano pa man. Dahil siyempre maraming kung bumabati sa nanalo, doon sa natalo. Meron pa bang bumabati dyan? Communicate. And when we communicate, we're saying, I'm here, I'm available, I am willing to help. Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ. So be kind-hearted, be gentle. Ephesians 4:2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Maging mapagpatawad, mapagpaumanhin, at pairalin ang pag-ibig. Another thing we do when people are down and out, be reachable. Be available to help. Job 6:14, a despairing man should have the devotion of his friends, even though he forsakes the fear of the Almighty. Nakita niyo sinasabi ni Job? Kahit pa hindi ako matakot kayo sa Diyos, kahit magreklamo ako sa Diyos, kahit hindi ako maging maka-Diyos, kahit ano pa pagsasabihin ko dito, kaibigan ko kayo, dapat bigyan niyo ako ng inyong katapatan, ng inyong debosyon. Nakita niyo yung sabi niya, a despairing man should have the devotion of his friends, even though he forsakes the fear of the Almighty. At dito, bumabagsak yung maraming mga Christians. Pagka meron nagkaroon ng despair, sasabihin agad, kasalanan mo yan. Dapat talaga mangyari sa iyo yan. No? Yung
Iniisip natin, dahil ang tao may kasalanan, dapat mangyari sa kanya yon. That's already the position of a judge. At ang sabi sa atin, judge not. Ang inuutos lang sa atin, merong nangangailangan ng tulong-tulungan mo without passing judgment. Let God be the judge. Total, God naman talaga ang may alam ng lahat. Siya ang nakakaunawa ng lahat, so hayaan natin yung paghuhusga sa Kanya. Ang gawin natin, yung inuutos sa atin, to be compassionate. And when people are down and out, do not preach. It's not a time to preach. Do not moralize or judge or persecute. Kailan po tayo dapat nagpipreach? Before a disaster. Before people commit a mistake. Tinuturuan natin, binibigyan natin ng mga paalala, ng mga example, encouragement. Pero oras na sila'y nagkamalit na dapa na, ang susunod na gagawin na natin is compassion, kindness, love, support, para makarecover ang tao, hindi preaching. Sabi sa Ecclesiastes, there's a time for everything and a time for every activity under heaven. So there's also a correct time for preaching. Dahil kung yung tao down and out, hindi nakikinig yun. Preach ka ng preach, nakikita niya gumagalaw yung bibig mo pero wala yan nadidinig. Kasi ang laman ng puso niya, yung kanyang pighati. Job 6:24-26, teach me and I will be quiet, show me where I have been wrong. How painful are honest words, but what do your arguments prove? Do you mean to correct what I say and treat the words of a despairing man as wind? Ano pa yung context nitong si Job? Nung siya ay dinapuan ng kotak-kotakot na dilubyo sa buhay, bagamat alam natin siya ay mabuting tao sapagkat siya dumaan sa pagsubok. May 3 siyang matatalik na kaibigan na naglakbay ng malayo para makiramay sa kanya. At napakaraming araw at gabi ang lumipas na umupo lang sila doon kasama ni Job, walang kakibo-kibo, nakikiisa sa kanyang pighati. Subalit, matapos ang ilang araw, nagsimula na silang magsalita, isa-isa, walang humpay, taking turns. At isa lang ang sinasabi nila kay Job. Nagkaganyan ka, siguradong may kasalanan ka, aminin mo na. Yun lang ang sinabi nila, pagkahaba-habang poetry, basahin mo, ang daming mga stanzas, pero yun lang, hindi pwedeng magkaganyan ka kung righteous ka. Siguradong may mali ka. Anong malay nila? Alam na alam natin because the Bible writers tell us that Job went through a trial. Anong malay mo kung isang tao very righteous pala and going through a trial? Ba't mo i-judge? Kaya sabi nitong si Job, napakasakit na inyong mga salita. Ano ba ang gusto niyong gawin ngayon? Ituwid niyo lahat ng mga sinasabi ko at baliwalain niyo ang lahat ng aking mga pangangatwiran. Ang ipinagpipilitan ninyo, dapat mangyari sa akin to dahil meron akong kamalian. At marami po ko alam mga kapatid, mga Christian na naman, pupunta sa may sakit na malubha. Kawawa ka naman sister, ito ang pinya, o ito ang ganito, ito ang ganyan. Mamaya, sister, baka naman may dapat kang i-confess. Wala, bakit ka nakaganyan? Kung hindi ka may kasalanan. Mamaya talaga inuusig-usig na niya yung nakahiga doon. Mabuti pa, di na lang siya dumalaw. Kasi, kung totoong may kasalanan yung tao, hindi na siya kailangan paalalahanan. Alam na niya yon. At kung kayo may sugat, gusto niyo bang dinudot-dot po? Ay, may sugat ka. Ito yung sugat mo. Didiin mo pang ganun. Hindi mo kailangan yun. Sensitive ka na nga. Ang kailangan mo ay kabaitan ng tao. At hindi ko man naging mabait sa'yo, ay magpapalusot ka na sa Diyos. Lalo ka nga nagigilty kung mabait yung kaharap mo, di ba? Kung hindi ka inuusig, mas nagiging defensive ka nga kung usig siya ng usig. Siyempre, offensive siya, defensive ka. Pero kung walang offense, there'll be no need to be defensive. And people can be more open to the ministration of the truth. So, if people are down and out, it's not a time to preach. Mga kapatid, kung magpipreach kayo sa isang taong nagkamali na, ibig sabihin, hindi kayo nagpreach bago siya nagkamali.
like a gentle tease. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love I'll always float. On high, in your arms I touch the sky. Electrified by your touch, forever never feels too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love my home I find.